Hello mga katarot, ako naman po si Madam Mamay, ang inyong tarot guide. Salamat po sa lahat ng nagpa-follow at nagsasubscribe. Sa mga interested po private reading, click nyo na lang po yung description box dyan sa ating YouTube channel. Sa mga interested naman magpa-reading ng live, punta po kayo sa TikTok live. Everyday nandun tayo ha. Ang natin regular time is 1:30 hanggang 5:30, 8:30 hanggang 12 noon. Sige po, salamat po ng marami. Ito pong energy na nasasagap natin ay parang parang yung relasyon na LDR, no? Tapos may mga stable na connection, no? Para ito sa mga LDR, ang relasyon may stable namang connection pero may mga trust issue dahil may nangyayari na sa past. Kaya may duda na, no? May duda na at nakakabalita na. Kasi sa parang may mga bumubuntot-buntot sa partner mo. Ito na po yung reading nyo. Meron kayang gustong manghimasok o wasakin ang relasyon namin? Meron kaya? Dahil nga meron kayong trust issue, no? Kaya andito si Seven of Wands na laging nakabantay, no? Laging nakabantay, laging may bumubuntot. Dito parang gusto niya secured lang ang lahat, no? Dito pinapakita pa rin, no, na may mga itinatago kasi dito kaya kailangan magbantay, no? Kailangan parang laging handa, no? At laging may plano, no? May plano sa pang-araw-araw kasi kung walang plano sa pang-araw-araw na ginagawa, possible, no? May mga sitwasyon na pwedeng magkamali o pwedeng mahuli, no? Kasi dito, no, dahil parang may nangyari na to sa past, no? May nangyari na, ito yung mga LDR, ha? Mga LDR na talaga, parang may mga itinago, no? Parang mga parang trust issue, no? Na talagang andoon yung maraming pagsisinungaling, no? Kaya parang ito yung mga kinakatakutan mo, no? Kinakatakutan mo pagdating sa partner mo, no? Kaya sa ngayon, 'di ba, parang lagi kang nagdadalawang isip, laging nag-aalala, lagi kang naiinis, no? Laging naiinis, laging nag-aalala. At pakiramdam mo, no, diyan sa imagination mo may nangyayaring kakaiba at pwedeng may mangyaring kakaiba, no? Para kasing dito sa imagination mo nakikita mo na parang hindi ikaw yung pipiliin kung magkakaroon ulit ng second time na pagluloko, no? Pagluloko o yung tinatawag na trust issue sa inyong relasyon, no? Kaya hindi ka pumapanatag, no? Hindi ka pumapanatag, hindi ka napapakali kahit lagi kayong magkausap, no? Kahit kabababa lang, no, ng messenger, no? Parang nakukutuban mo kasi na may mga nangyayaring na di mo alam, no, dun sa kabilang linya. Kaya parang andoon ang lakas ng ng fighting spirit mo. Dahil doon, no, parang gusto mong gumawa ng mga bagong strategy, no? Gusto mo talagang mahuli o malaman kung pwede nga lang na sumunod ka kung saan siya naroroon ay gagawin mo. Kasi dito sinasabi pa rin talagang andoon yung mga parang kutob mo pa rin, no, na parang andun yung pagsisinungaling, andun yung mga parang manggagamit itong person mo, no, na pagka alam niya na mahal siya ng isang tao o isang person ay parang sinusunggaban niya kahit walang emosyon, no? Parang napaka-impractical po ng kanyang mga ginagawa o kanyang mga hakbang, no? Kaya basta parang ito kasing person mo napakadaling matukso, no? Parang pag ginamitan lang to ng kabaitan, no? Parang ito yung useful man, no, na parang sa
pinakamaiksing salita ay manggagamit, no? Manggagamit. Kaya ito yung pagkakilala mo sa kanya na talagang ang daming itinarak sa puso mo na paulit-ulit na nangyayari, no? Kaya parang nagkakaroon ka na ng phobia, takot, trauma. Ito yung mga emosyon na yun, ha? Kaya parang hindi mo rin mapigil, no? Na nakasta ka dun sa sitwasyon na yun. Na nakasta ka dun sa sitwasyon na yun, pati yung iyong kapayapaan, no? Parang feeling mo kasi material lang ang kayang sumira sa inyo, no? Madalas ka din kasi na nai-insecure kasi wala ka sa tabi niya at alam mo din yun ang ugali niya, kaya ganun siya ka parang napakadali niyang masilaw, no? Lalo na sa material. Parang kaya niya ring i-let go lahat ng mga bagay o lahat ng tao sa buhay niya kapag siya nasilaw na, no, ng mga material, no, at mapakitaan lang siya ng konting kabutihan o makakita. Sabihin na natin na makakita lang siya ng legs, parang eto na yung sitwasyon na parang aalis na siya sa buhay, no? Kaya ito yung parang nagiging nagiging problema mo talaga, no? Parang sabi nga dito sa card na to, parang paulit-ulit, no? Paulit-ulit na nangyayari, no? At kahit gawan mo ng solusyon, no? Parang gusto mo lang naman ng peace of mind sa relasyon nyo, pero parang napaka-imposible, no? Pero sabi nga dito, iwasan mo lang daw, ha? Yung magduda ng magduda, no? Iwasan mo lang daw yung magduda ng magduda kasi i-avoid mo lang daw yung mga pagtatalo, ha? At yung mga pagtatalo na yan at mga isipin na nagmumula lang dyan sa imagination mo ay magkakaroon ng mabigat na impact, no? At sinasabi pa rin dito, no, na kailangan mo lang talagang aralin, ha? Aralin yung sitwasyon kung dapat o hindi ka dapat magtitiwala sa partner mo, ha? Kahit may mga sitwasyon, no, na parang feeling mo meron kayang gustong manghimasok o wasakin ang relasyon namin, no? Parang yun yung laging pumapasok dito, no, sa isipan mo. Kaya yun yung mga nagpapagulo, ha? Dito sinasabi pa rin na kung may wawasak man o manghihimasok man sa relasyon nyo, siguro destiny lang yun, ha? Parang yun lang yung nakatakda sa buhay ninyo, no? Pero hanggat wala namang nangyayari, no, at hindi naman talaga sigurado, siguro ipagpasa Diyos mo na lang, no, yung mga sitwasyon na yun, kasi parang ang hirap kasing pinangungunahan, no, ng emosyon o galit o lahat ng takot diyan sa puso mo. Yung relasyon ninyo parang hindi ka magkakaroon ng mapayapang buhay, no, kasi bawat galaw niya magkakaroon ka ng pagdududa, no? Pagdududa at mga parang galit, no? Kasi nga nagkaroon kayo ng trust issue, no? Siguro kung hindi mo siya kayang pagbigyan o patawarin sa nangyayari sa inyo, no? Pwede siguro mag-pull off na lang kayo para hindi ka nahihirapan, no? Pero nasa sayo pa rin ang desisyon, no? Pero kasi kung yan yung papasok lagi sa isip mo, mawawalan ka ng peace of mind. Mawawalan ka ng kalayaang maging masaya at maging tahimik. Lalo na sa sitwasyon mo na napakahirap ng LDR, no? Pag naging LDR po ang isang relasyon, lalo na pag may trust issue, napakahirap po i-manage yan, ha? Kaya iyon yung mga sitwasyon na kailangan pag-isipan, no? At malaki po kasi ang magiging impact niyan, no, sa inyong kalusugan, sa inyong kabuhayan, no? Lalo na kayo po'y partner, ha? Kaya yung mga gumugulo sa isipan mo, ay pwede mo naman ding palayain, no? Baka kasi yun din kasi yung pwedeng gawin niyang reason pag nagkataon, 'di ba? Parang ikaw na rin yung nagpo-post sa kanya, no, para magkasala siya, ha? Kaya medyo kalma-kalma ka lang, ha? Kalma-kalma lang sa person, no? At ang person naman ay hindi naman yan robot o hindi naman yan disusi. May sarili yang pananaw at pag-iisip, ha? Tiwala lang, ha? Ibigyan mo ng second chance na totoong binigyan mo siya ng second chance. Okay po, marami pong salamat. Thank you.